The committee hearing of the Committee on CSOs will now resume. Natawagan po natin ang representative ng Federation of Solo Parents Association of the Municipality of Nueva Mercedes, the person of Ma'am Maria Carmen Lazaro. Good afternoon, Ma'am Carmen. Good afternoon po sa lahat. Pakilapit na ngayon po, Ma'am Carmen. Good afternoon po sa lahat. Our committee on chair, Honorable Salvador Apostol, Honorable Vice Mayor Harold Respicio, Sir, SB Yanabay, SB Tuntapay, SB Barangan, SB Esteban, at saka SB Kutaran. Good afternoon po. Ako po ang representative ng Federation Solo Parent Association. I am Maria Carmen Lazaro, tumatayo pong secretary ng Solo Parent. Our date organized ng Solo Parent is March 13, 2024. Ang purpose and objectives po na namin bilang Solo Parent is strengthen the capacity and empower all the members of Federation to understand and enjoy the rights and privileges of members and to promote that active recognition association, active participation of all members of the association and be a part of the community level. Thank you, Ma'am Carmen. Ma'am Carmen, bagong organize lang itong ating Solo Parents Association po last year. Yes, sure. Last year lang. Okay. Magkano ba, ilan na po lahat ng mga solo parents meron tayo on the list? Ang alam ko po is 200 plus na po. 200 plus. Base po yan sa record na meron po ang MSWD office. Okay. So far naman po mula nang ma-organize po ang ating Solo Parents Association. Anong kagandahan na yung dito po ng pag-organize natin dito sa ating association? Sa tulong po ng ating LGA po, marami na po kami natanggap na tulong para sa kanila po. Bilang Solo Parent po, meron na din po kami umpisang konting negosyo po na pinag-umpisahan po namin sa kasalukuyan. Ano naman yung negosyo niyo? Meron po kami dishwashing at saka yung fish devoring. Wow, fish devoring sa dishwashing liquid. Ang gawa ng dishwashing liquid. Nice. Mukhang may pera nga din po sa Solo Parents. Ma'am Maricar, kasama po ba sa advocacy po natin sa Solo Parents Association? Yung masigurado po natin na na-enjoy po ng bawat Solo Parents lahat ng benepisyo at privilehyo na dapat sa kanila. Lahat po ba itong 200 plus na members na po natin ay profile na ng MSWD office? Yes po. Lahat po nabigyan na rin po sila ng identification cards na sila po ay Solo Parents. Na-enjoy naman po yung mga benefits and privileges po natin. Yes po. Kaliban po dito sa benefits and privileges na na-receive natin from the national government, ano po yung mga tulong na na-receive po natin mula po sa ating LGU? Yung lagi po silang nakagabay ng LGU po sa akin sa kahit po meron kami mga activities po na gagawin po ginagawa. Maliban po sa Presidential Solo Parents, sino pong focal person ng Solo Parents? Si Alma Camila. Mula sa MSWD office. Meron po siya kompletong requirement, kompletong listahan po ng ating mga Solo Parents. Okay. Kasi kung may mga nagre-reklamo pa rin paminsan-minsan, parang issue din po natin sa senior citizen, sa PWDs, meron pa rin mga nagre-reklamo ng mga Solo Parents na hindi daw nila na-enjoy yung benefits nila. Kasama po ba ito dun sa function po natin ng grupo na suyugin din natin bawat barangay para maista at mapabilang sa master list na pinoprofile ng MSWD ang mga Solo Parents po natin. Dun sa mandatory coverage
din ng solo parents sa PhilHealth. Na-enjoy din Yes po. po. Another profiling din po ito. Nakalista na po lahat. Yes. Ano pa magandang nickname natin dito, sir? Di ba iisip ko ba tayo after na? Sopas? Bakit sopas? Solo Parents Association. May leader na kami dito. Mayroong May leader po kami ulit dito ng solo parent. sino? Si SB Lutawan. Ah, pag yung solo parent po natin, may kinakasama, solo pa rin siya. No? hindi, hindi na po. Kahit boyfriend, girlfriend lang. Ang pagkaano po, pag boyfriend okay lang, wag lang kalipin. Kalipin. Na-curious lang po ako. Meron po gusto magtanong sa ating secretary ng Federation of Solo Parents? Si Vice Mayor po, sigurado meron. Alright, magandang araw, madam. Ayoko pong mag-joke tungkol sa mga solo parent. Yung last na nag-joke about solo parent, disqualified ng COMELEC eh. O, sige po, madam. Nag-participate po ba kayo nung nakarang eleksyon at mga kampanya? Tama po? Yes po. Opo. Ano po yung mga pinangako para sa mga solo parent nung nakaraang eleksyon na gusto nyong matupad ngayon? Let's go! Yung lahat po kami solo parent, Mabibigyan po ng yung ayuda po ng sapasap, O, sige po, ayuda na sa pasap. yes po. O, magkano po? 200 lang naman po kami, Your Honor. 200 lang kayo na solo parent sa Rina Mercedes? Yes po. O, magkano po ang gusto ninyo na sa pasap? 5,000. 5,000 kada taon. No, monthly. Yung reasonable po para makonsider ni Mayor. Hindi, ang alam ko lang po, para kahit na po konti, basta lahat po kami pantay-pantay po. Alright, i-bring up niyo po ba yan sa ating budget round? Yes. Bring up niyo po yan, madam. Okay? Para po yung mga ipinangako namin nung nakaraang kumpanya, para sa solo parent, matupad ano po? Yun. At mag-uumpisa po yan, sabay ko pag-usap ninyo sa office ng executive kay Mayor at sana pagbigyan niya kayo sa inyong kahilingan. At makakaasa po kayo pagdating dito sa council at dadaan na tayo sa deliberation ng inyong hinihinging sa pasap na ayuda para sa inyo ay makukuha niyo po ang aming suporta. Thank you for Your Honor. Alright, you ready? Thank you, Mr. Chairman. Thank you so much, Vice Mayor. Nakalimutan ko tuloy yung itatanong ko kay Ate Maricar, Mom Maricar. Para may kulang kasi yung requirement niya, wala din kayong minutes dito eh. Meron. Yung list of officers po, wala dito. Meron din Your Honor. Meron. Meron. Meron po bang gustong itanong pa yung ating mga members po? Clarification. Yes, Honorable Galabay. Thank you, Mr. Chair. Ms. Lazaro, halimbawa yung mga members niyo po, mga bata pa, no? Halimbawa nakahanap po sila ng mga mapapangasawa nila. Mga afam, mga ganyan, something like that. Ano nyo ba? Tatanggalin na po sa solo Yes, parent? Your Honor. Kung sakali po na, kaya po ang solo parent is yearly po yan na nagpapalit po kami ng mga officer namin kasi meron din po yung nag-asawa na, meron din po yung kagaya po kasi for example po sa Talungan, meron din po kaming namatay na solo parent na 2, kaya yun, nababawasan din. Tapos yun nga po, kung sakali yung isang solo parent na may ka-live-in na po siya or hindi na po siya bilong na solo parent. Okay, Ms. Lazaro. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Ma'am Carmen, kung sakali po mabigyan kayo ng accreditation ng Sangguniang Bayan as CSO,
saang special body po kayo interesadong mapabilang? Nasa Local Development Council kami, sir. Local Development Council. Yes po. Ayaw niyo pong i-consider yung iba pa nating mga council Pwede and bodies na patungkol po sa social services? Kasi Pwede para din po sa kapakanan ng mga solo parents po natin. Ligawan po natin ang ating Committee Chair on Social Services, si Honorable Antun. If there are no more questions to ask kay Ma'am Maricar, si Sir Edwin Esteban, you're recognized po, sir. Ma'am, sabi mo kanina, may mga namamatay na solo parent. Ano na ngayon ang status yung mga anak? Yung mga inaalagaan nila mga bata? Pag namatay yung solo parent. At saka, kumusta na po yung status ng dalawang nabanggit mo na negosyo kanina? Kumikita pa rin ba? Soap pa? Manufacture kayo ng sabon? Ayun sa dishwashing po. Kumikita rin? Meron din po. Ongoing pa rin po. Pero siyempre po, kasi 1 year pa lang naman, siyempre hindi pa po tayo kumikita ng as in malaki-laki. Meron din po, kumikita na rin po, pero yun lang, hindi pa po siya talagang malakas. I-market nyo din. Balikan ko lang, mamalikan, napakaganda nung project ninyo, yung livelihood program ninyo sa dishwashing liquid painting. Binigyan kayo ng training dito rin kasi. Okay. Alam ko may mga ready na raw materials sa paggawa ng dishwashing liquid dito lang sa Kawayan. Mura lang siya. Kung magkakaroon lang isang magandang marketing strategy dito, sigurado makikita yan. Kung umpisahan natin na sa bawat barangay, meron tayo solo parents sa bawat barangay, maturuan sila kung how to do yung dishwashing liquid at market natin yung mula mismo sa ating barangay na mismo na sila mapatronize ng ating produkto na lago yan. And then, kung meron pang ibang barangay na hindi gumagawa niyan, marketan din po natin sila. Pero sa susunod, pagka sobra-sobra tayo ng production ng dishwashing liquid, sunod din naman yung popcorn making, para iba yung produkto dito, palitan lang. Nakita ko na kasi yan sa ibang bayan na sila mismo ang nagpapatronize sa produkto. Kumita sila, yung mga kaya. Congratulations. May tanong ko, awan kay Ma'am Marca. I think that's it. Good luck po sa accreditation. Pag-usapan po namin kung mabibigyan po namin kayo ng accreditation. Maraming salamat po, Ma'am Marca. Let's move on to our next applicant po. Ang ating Confederation of Barangay Health Workers Association of Trade Representatives Isabela. Ang ating pong presidente ko, iba ko si Ma'am Zeddy B. Obilar. Ma'am Zeddy, good afternoon. Good afternoon po. Walang hapon po sa ating lahat. To our Honorable Vice Mayor, Attorney David Navarro Joseph, Civil Society Committee on Chair, Honorable S.B. Sangalor Apostol, Honorable S.B. Hilaria Cotaran, Honorable S.B. Edwin Esteban, Honorable S.B. Arnold Barana, and Honorable S.B. Herbert Galabay, at saka si Honorable S.B. Albino Cotaran. Magandang po sa ating lahat. Ako po si Zeri Omenar. Name po ng organization namin, Federation of Barangay Health Workers. Date po ng organize ng DHW since 1985. Ang objectives po namin is to strengthen DHW's participation in local governance and empower to articulate community health needs through a formal link with the local government. Thank you, Ma'am Zeddy. Isa sa
pinaka-bibiliban ko talaga ng mga organizations dito ay yung kung saan mag-selos yung iba. Kasi as community chair of the health kasi nakita ko sila talaga yung frontliners natin. Sila yung nasa on the ground natin. Even during the pandemic, lagi na mapasubukan yung mga barangay health workers sa grassroots. Kaya tanungin ko lang dun sa passage po ng mga laws natin para mabigyan po na honorarium at iba pang incentives sa ating mga barangay health workers. Enjoy this po ba natin? Ayun po mga incentives po na para po sa mga barangay health workers na nare-receive din po ba natin? Yung nare-receive po namin? Oo. Mga honoraria po namin? Nalibat po sa honoraria? Incentive? Iba po mga incentives na nare-receive? Wala po. Ay, yung sa... Ay, yung sa HEA po. Oo, yung sa... Sa HEA po. So kasama po lagi ang barangay health worker doon. Ito po yung nare-receive ng ating mga nasa RHU, no? Mula po sa ating rural health physician, lahat ng nurses, utility, pagkita po ang barangay health worker. Yun po yung guys, sabi ko ba, kayo po talaga yung frontliner natin sa mga barangay. Ma'am Zen, dito po sa ating ibang accomplishment dito ng barangay health workers, equipped po kayo ng standard first aid trainings. Nag-BBLS at CPR na rin po kayo. Opo, SB. Yung last po ay isang BHW at saka sa RHU po, and then grade na kayong province po, Yun po mga BHW natin, automatic silang miyembro na BHERTS o yung barangay emergency response team. Hindi. Hindi po. Kasama. Pero pera sa BHW. Uy, meron nakita ko. 50 pesos. Kaya nalagay ko talaga dito sa ating natin statement. Hindi naman kasi siya income generating na grupo sa ating BHW. May gusto po magtanong kay Ma'am Zenio Pilar, ang ating BHW. Barangay Health Workers. Gusto ko sana itanong kung saan local special body ko kayo interesado kalamang sa local health board. Check. Ako na lang mo check. Vice Mayor, you're in Vice Mayor. Para po sa committee, kailangan po ba na mag-elect ang isang CSO na member ng isang local board? Okay na naman pa-attend pero hindi siya member ng local board. Okay lang na hindi siya mag-member ng board of the special bodies. Ang concern ko lang ngayon, Mr. Chair, kasi with the number of applicants na meron po tayo, as of today, meron tayo 8. I'm hopeful na makapapasa pa yung iba. Marami pa tayo eh. Doon sa isang local special body natin na makailangan siya at least 8 CSO. 8 na accredited, hindi lang basta recognized. Kailangan 8 na accredited. So, nananawagan po kami sa mga existing po na mga grupo pa dyan, people's organization, NGOs, ano man po ang basta maganda po inyong advocacies. Sana po magpa-accredit po kayo sa amin. Opo. Meron po mga na-accredit last time na hindi po nagpakita kayo for some reasons, hindi ko rin alam. Nag-reach out po kami sa inyo. Sana magpakita po kayo at mapasa ng accreditation papers po. May local board po ba tayo para sa local order? Meron po, local peace and order council. Baka may mga-play in the future about it. Sana kumago Vice Mayor. Local Development Council, Local Health Board, Local School Board, Municipal Peace and Order Council, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, and
Environmental Solid Waste Management Board, at may mga iba pa po. Depende po yun sa advocacy po ninyo. Ma'am Sally? Okay na tayo kay Ma'am Sally? Sir Edwin Esteban po. Mr. Chairman, ko lang po sa mga BSW. Kasi yung BSW sa akin, maraming trabaho. Hapon talaga na kumakain ng bayan. Kasi na 1.5 lang yan ang program, right? Opo, SP. Nagtanong ko lang, yung 20 barangays ko ba? Regardless kung marami yung maliit na barangay, pare-parehas ko. Hindi po. Maligid sa ira. Depende po sa... So, it is the discretionary power of the council, barangay captain, kung ipataas niya rin din. Yung ano niya, so hindi pare-parehas. Sa amin, 1.5 yata eh. 1.5 po. Sa barangay. Kaya kung niya kung tingnan mo yung trabaho nila, nakakaawal naman po sila. 1.5. 1.5 po. Parang sa mga mas sa ganyan. Monthly po. Aside pa yata mo sa trabaho nila, ang mga committees na sila nagpapapirma, yung mga sip-sip yan, pero hindi natin niya nalin niya sa trabaho mo na yun, sa so, kung hindi pala yun dito, nakakalaman din yung mga malalaking barangay. Mga malaking barangay po. Eh kung maliit na barangay ka, gusto itas ng council o sinapitan yung mga panilyo, sa barangay niya pwede. Pwede po. So, it's sa kapitan sa council decision. Pero sa naman, may remaining power private officials naman, especially yung mga barangay captains na dagdagan naman. Hindi, nakatawa kayo lang. Yung BSW namin na dalawa, isa yata eh. Parang gabi, nagpapapirma ko Tapos bigyan ng mga trabaho. oo. Diba, sana naman eh, tingnan yung mga barangay ng case na. Sana po. Thank you, SLP. Maganda, kaya po tinatanong kanina kung be-benefit din po tayo sa incentives. Pursuant po yung Magna Carta para sa mga barangay health workers, yung RA 1783 natin. Ito lang po pasok na yung hazard and subsistence allowance niyo to HEA. Yun na po yung HEA allowance. So, ang magandang tutukan natin dito ay yung posible mabigyan ng civil service eligibility, yung barangay health worker na nag-render ng servisyo na at least 5 years continuous para kung matapos natin yan, pwede mabigyan ng eligibility equivalent to first grade eligibility to civil service. Baka meron po, sayang na lang yung pag-ibig natin rin ako. Yes, po. Dito naman po tayo kay Ma'am Zeddy Oita. Wala na, okay mo na po tayo Ma'am Zeddy. Thank you po. Good luck po sa Clippers. Thank you. Kaya rin naman, nagbibilang mo sa SB kung tapay. Nag-i-apay. Maraming salamat po. Thank you po. Kalipi. Welcome po ang ating Kalipi President, Ma'am Imelda D. Camaya of Tarantela. Magandang hapon po sa lahat. To our Vice Mayor, Honorable Attorney Harold Respicio, to our
May tanong po address to Ma'am Imelda Tamayo. We open the floor para po sa ating kaliti. Honorable Karan, recognize po, ha? Ang Imelda, di ba yung kasama niya ng tulong? Yes, yes. Parehas yung program na Oo, parang kalipig doon. pero ngayon, di ba may iglo ka rin? Yes. So, natin. Yung member ng iglo, tsaka kalipig isa. Yes po. Oh. Parang minsan na rin, kahit kahit go wow, lahat na yata ng kababaihan, parang pareho lang po yung pwede. Kaya, thank you. Ang cute-cute ng thank you ni SB ko talaga. Thank you. Pareho kayo ng activity, business activity ni Solo Terrace. Fish deboning, saka dishwashing. Iisa rin din po nagbigay ng training sa inyo. May pera pa po kami kaliti. Alam niyo ba kung saan sikat na sikat ang kaliti sa akin? Volleyball. Women's volleyball team. Kaliti. Gagaling niyo. Wala pa kayo ng panahon. Kasi sa mga tournaments natin, magaling, pero hindi sila nakakasama sa final. Lahat sila naglalaro ng volleyball. May gusto po itanong kay Ma'am Imelda. Women empowerment, assist in community development. Kalipunan ng may confidence. Kasi May pera sila dito. Hindi na. Pero kung gusto magtanong, kay Ma'am Imelda, saan po kayo interesado ng social body sa akin? Social services. Anything connected sa social services. Sabi ko kasi yung lahat po ng mga grupo natin na tungkol sa mga kababaihan, lagi yung pumigawag si SB ko tayo. Supportado po kayo. Sino po po ba yung mahilig sa kababaihan? Nandun po. Kakitahaw pa. Sino po po ang gusto magdalaw? Ma'am Imelda, sa kababaihan ka, pero sa solo therapist ka rin na. Yes, yes, Akala ko kasi bago magtayo yung SBD na kayo magkaroon ng isang grupo ng mga SBD. Samahan ng mga balo. Guys, you have to say something. Dito na po ko kayo maglalaro. Good luck po, Kaliti. Sana po maging maayos yung papers po natin. Maraming salamat po sa paghihintay and we'll see you again soon. Maraming salamat po. With that po, I hereby declare this hearing is now adjourned.